Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal kong kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang linggo ng mga katutubong Pilipino at araw ng labis na karukhaan. Sa Ebanghelyo, hindi ipinaalala o hindi hinahatulan ng Panginoon ang mayayaman, ngunit ipinaalala niya sa atin ngayon na anuman ang iyong labis ay pangangailangan naman ng iyong kapwa. Higit sa panlabas sa pagtalima sa mga batas ng relihiyon, mas mainam na ebidensya ng tunay na pagsunod sa Ama ang pagkalinga at pakikipagkapwa-tao sa mahihirap at sa mga nagmula sa ibang kultura. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan. Sapagkat napag-unawa kong ako'y tao lamang, ako'y nanalangin at binigyan naman ako ng kaalaman. Tumawag ako sa Diyos at binigyan ako ng karunungan. Higit na mahalaga sa akin ang karunungan kaysa trono at setro, at mas matimbang kaysa alinmang kayamanan. Hindi ko maipagpapalit maging sa pinakamahal na alahas. Ang ginto ay tulad lamang sa buhangin kung ihahambing sa karunungan. Ang pilak na may nagmimistulang putik kapag inihambing sa kanya. Para sa akin, siya'y higit pa sa kalusugan o kagandahan. Mas gusto ko siya kaysa alinmang ilaw, sapagkat ang luningning niya'y walang pagkupas. Nang kamtan ko ang karunungan, dumating sa akin ang lahat ng pagpapala. Siya ang nagkaloob sa akin ng kayamanang walang kapantay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Yamang itong buhay nami, maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba poon, titiisin yaring lagay, nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Kung umagay ipadama yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay nami may galak ang aming awit. Yaong naging hirap nami, tumbasan mo ng ginhawa, singhaba rin ng panahon ang ipalit na ligaya. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain. Sa kasunod naming lahi, ay gayon mo rin ituring. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pagpinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu,
ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo magsusulit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang paalis na si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting Guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong ama at ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po ng iya'y tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tiningnan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglawang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinagaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ng kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan, "Kung gayon, sino ang maliligtas?" Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." At nagsalita si Pedro, "Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo." Sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, ang sino mang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa dahil sa akin at sa mabuting balita ay tatanggap ng makasandang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid,
mga ina, mga anak, mga lupa, ngunit may kalakip na pag-uusig, at sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. At welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Narinig natin sa ating ebanghelyo ang mga salita ni Jesus doon sa binata, isa pa ang kulang sa iyo. Naalala ko tuloy, no? Nung ako'y nasa ibang parokya pa, merong kumausap sa akin na babae, iyak ng iyak. Father, nang bababae yung boyfriend ko. Sabi niya ganun. Tapos, kwento-kwento siya, and then yung huli niyang sinabi, bakit ganun, Father? Kulang ba ako? Hindi ba ako sapat sa kanya? Kayo ba naramdaman nyo na yan? Naramdaman nyo na ba na parang kulang kayo? Siguro, pwede ko rin sabihin sa inyo kung ano yung sinabi ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, hindi ka kulang. Hindi lang talaga siya marunong makontento. Sa ating buhay pananampalataya, maganda ring tanong ito. Ano pa ang kulang sa atin? May kulang pa ba? Kadalasan kasi, o hindi kadalasan, paminsan-minsan, may mga pagkakataon na ang tingin natin parang okay na tayo. Parang sakto na. Kaya nga, di ba, minsan yung expression natin kapag may nakikita tayong laging nagsisimba, kaya na nasa simbahan ka na. Sisimba ka uli, baka lumagpas ka naman yan sa langit. Huwag kayong mag-alala, wala namang lalagpas sa langit hanggat merong humihila sa pababa. Anyway, hindi kasi natin alam minsan kung anong ibig sabihin ng kulang. Hindi natin din alam kung anong ibig sabihin ng tama. At hindi rin natin minsan alam kung anong ibig sabihin ng sobra. Naalala ko rin, merong matanda na lumapit din sa akin, nung nasa ibang parokya pa ako, sabi niya, Father, okay naman ako, mabait naman ako, nagsisimba ako palagi, lagi ako nagro-rosaryo, wala naman akong ginagawang masama, di ako nagkakasala, kaya lang yung kapitbahay namin, lagi akong sinisiraan. May kulang din talaga. May kulang din talaga. Mga kapatid, isa sa mga mensahe ng ating ebanghelyo ngayon ay unang-una, sana alam natin kung ano ang kulang at mga sobra sa ating buhay. Sana alam natin kung ano yung kulang at sobra sa ating buhay. Sa ating ebanghelyo, narinig natin kung papaanong yung lalaki o yung binatang mayaman, akala niya okay na siya. Sabi niya, Panginoon, paano ba magkaroon ng buhay na walang hanggan? O sabi ng Panginoon, sige, sundin mo yung 10 utos. Tapos sabi niya, sinusunod ko na lahat yan. Pero nalaman niya, meron pa palang kulang. Pero sayang, kasi yung kulang na yon na sana pwede niyang gawin, hindi niya ginawa dahil umalis siya. Bakit? Hindi niya magawa dahil hindi niya magawa yung sinasabi ng ating Panginoon na ibenta niya ang lahat ng kanyang kayamanan at ibigay sa mga mahihirap. At ang sabi ng Panginoon natin, mahirap daw makapasok, mahirap pagharian ng Diyos ang mga mayayaman. May mga mayayaman ba dito? Oy, ayaw umamin. Wala. Huwag kayong mag-alala. Hindi naging pagkakasala ang pagiging mayaman. Hindi masama maging mayaman. Ang kayamanan ay hindi problema. In fact, ang kayamanan ang solusyon sa maraming problema. 'Di ba? Kaya nga marami sa ating mga Pilipino napapasabi lagi, kapag tumama ako sa loto, talagang sagot na lahat ng problema ko. Kapag tumama ako sa ganito, may premyo, malulutas na lahat ng problema ko. Kasi ang katotohanan,
Ang kayamanan naman talaga ay sagot sa mga problema natin. At hindi sinasabi ng ating Panginoon na masama ang yaman at masama ang pagiging mayaman. Pero bakit niya sinasabi na mahirap pagharian ng Diyos yung taong mayaman? Yung taong mayaman na sinasabi dito sa atin ng Panginoon ay yung hindi alam kung papaano magbigay sa kanyang kapwa. Kung mapapansin natin sa ating ebanghelyo, sa dinami-dami nung sinabi ng ating Panginoon, gawin mo to, sinabi niya yung 10 utos at lahat yun ginagawa nung mayamang binata. Pero malamang ang hindi niya ginagawa ay magkaroon ng malasakit sa kapwa. Malamang hindi niya nagagawa na magbahagi sa kanyang kapwa. At narinig natin kung papaanong hindi niya nga kaya. Bakit? Dahil hindi niya kayang ibigay yung kayamanan niya para sa mahihirap. Yun na lang sana yung kulang sa kanya. Sana ganap na siya. Pero sayang. Dahil ang totoo niyan, sa taong hindi marunong makontento, walang sasapat. Sa taong hindi marunong makontento, walang sasapat. Kahit mapasayo pa ang buong mundo, kahit mapasayo pa yung kayamanan ng lahat, kung hindi ka marunong makontento, wala ring kwenta yan. Kaya nga, ang panawagan din sa atin ng ating ebanghelyo, sana alam natin kung hanggang saan yung sapat. At sana alam natin yung mga bagay na dapat nating ibahagi, yung mga bagay na dapat nating sa atin lang, at yung mga bagay na dapat nating itago. Pero minsan, hindi rin talaga natin alam kung ano yung sobra. Mayroon akong kakilala, nangutang siya sa akin kasi nawalan daw siya ng pera dahil pinautang niya. So nawalan siya dahil pinautang niya, pero ako naman yung nawalan. Alam niyo yun, tayong mga Kristiyano, kahit ang panawagan sa atin ay maging mapagbigay, ang pagiging mapagbigay ay hindi dapat nasa expense ng ibang tao. Ano ibig kong sabihin? Marami sa atin kakatulong sa mga kamag-anak, sa pamilya, na babaon na sa utang. Pero ang mas masakit na katotohanan, marami din sa atin dahil sa gustong magyabang, gustong magpakita ng iba't ibang gamit at kayamanan, na babaon sa utang. And then later on, iiyak. Pagkatapos, magsasabi, bakit ganito? Pero alam niya naman kung anong nangyari. Mga kapatid, ang panawagan din sa atin kasi bilang Kristiyano, we have to live according to our means. Ibig sabihin, kailangang mamuhay tayo sa kung ano lang ang natatanggap natin. Kung may hangganan yung ating kayamanan, hanggang doon lang tayo mamuhay. Kung kakaunti lang yung kaya nating ibigay na tulong, hanggang doon lang. Bahala na ang Diyos. Dahil kung sosobra dyan at the expense ng ibang tao, hindi naman na pwede yun. Hindi naman natin pwedeng sabihin doon sa mga pinagkakautangan natin, syempre pinangtulong ko sa mahirap, kaya hindi kita nabayaran, di ba? Hindi naman pwede yun. Kaya nga, ang kailangan natin ay yung sinasabi sa ating unang pagbasa. Sabi sa ating unang pagbasa, inilalahad dito ang tungkol sa karunungan. At isang linya sa unang pagbasa, yung pwedeng maitanim sa ating puso't isipan. Sabi dito, nang kantan ko ang karunungan, dumating sa akin ang lahat ng pagpapala. Ibig sabihin, bago pa yung kayamanan natin na ituring natin na mahalaga, bago pa natin ituring na mahalaga yung mga kayamanan natin, mas magandang ituring natin na mahalaga ang karunungan. At ano yung karunungan na sinasabi dito? Ang karunungan na sinasabi dito ay nagkatawang tao at ang pangalan niya ay Hesukristo. So ibig sabihin, kung ang pinakamahalaga sa atin ay ang ating Panginoon, lahat ng bagay na kailangan natin ay kusang darating. Lahat ng bagay na kailangan natin
Hindi ko sinabing lahat ng bagay na gusto natin. Kasi minsan, yung mga gusto natin, di naman talaga natin kailangan. At yung mga hindi naman natin kailangan talaga, minsan hindi ibinibigay ng Diyos at dapat nating tanggapin yan. Pero panghawakan natin yung mensahe ng ating ebanghelyo ngayon. Ang pinakamahalagang kayamanan ay ang karunungan. Karunungan sa katawan, karunungan sa katauhan ng ating Panginoon. Ibig sabihin, sa madaling salita, si Kristo ay sapat na. Si Kristo ay sapat na para mabuhay tayo at si Kristo ay sapat na para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong kapatid, manalangin tayo sa Ama upang bigyan tayo ng lakas na iwaksi ang mga bagay na nagpapalayo sa atin sa Kanya. Buong kababaang loob tayong manalangin. Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Gabayan nawa ng simbahan ang bawat mananampalataya tungo kay Jesus, ang salita ng Diyos na siyang tunay na yaman ng bawat tao. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Pansinin at tugunan nawa ng aming mga pinuno ang labis na paghihirap ng mga katutubo at ipagtanggol sila laban sa mga mapang-abuso. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Igalang nawa ng lahat ang kultura ng mga katutubo at iwasan ang anumang nakapipinsala o humahamak sa kanilang mayamang kinagisnan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Makapiling nawa ng mga kapatid naming pumanaw ang tunay na kayamanang inaasam ng bawat Kristiyano, si Jesus na Panginoon namin at Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo ang aming panalangin upang makapamuhay kaming matiwasay habang matiyagang naghihintay sa aming pagsapit sa piling mo, kung saan aming matatagpuan ang tunay na kayamanan kasama si Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag. Bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo,
ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isupo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami iyong pinapakinabang sa katawan at dugong banal, iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.